Siya si Melanie Perkins, isang Australian na may lahing Pinoy. Dati ay nagbebenta lamang siya ng mga scarf at spray-on tattoo. Pero ngayon ay isa ng self-made billionaire na may net worth na $3.6 billion. At siya ang pangalawa sa pinakamayamang babae sa Australia. Pero alam mo ba, hindi rin naging madali ang pinagdaanan ni Melanie. Nung naghahanap siya ng investor para sa kanyang kumpanya ay 100 rejections ang kanyang nakuha. Pero dahil sa determinasyon at pagsisikap ni Melanie ay nakamit niya ang tagumpay. At ang mas nakakamangha pa ay idudonate niya ang halos lahat ng kanyang yaman para makatulong sa iba. Narito ang nakaka-inspire na kwento ng buhay ni Melanie Perkins. Si Melanie ay pinanganak sa Perth, Australia noong May 13, 1987. Ang kanyang ina ay isang Australianong guro at ang kanyang ama ay isang inhinyerong Malaysian. Ang tatay ng kanyang ama ay isang Sri Lankan habang ang ina naman ay Pilipino. Kaya may lahing Pinoy si Melanie. Bata pa lamang si Melanie ay may pagka-business-minded na siya. Sa murang edad na 14 ay nagbebenta siya ng mga scarf at minsan ding nagbenta ng spray-on tattoo sa mga fair. Nang magkolehiyo siya sa University of Western Australia at kumuha ng kursong Communication, Psychology at Commerce, ay nag-sideline din siya bilang graphic design tutor. Dito niya napansin ang kakulangan sa design program na mas madaling gamitin. Doon nabuo ang kanyang ideya para sa Fusion Books. Sa edad na 19 ay nag-drop out siya sa college at binuo ang startup company sa bahay ng kanyang ina kasama ang nobyong si Cliff Obrecht. Ang Fusion Books ay naglalayong tumulong sa mga paaralan sa pagdisenyo ng kanilang yearbook. Naging matagumpay ang Fusion Books ni Melanie at umabot pa nga ito sa ibang bansa. Pero ninais pa ni Melanie na gumawa ng platform kung saan ang tao ay malayang makakagawa ng kahit anong gusto nila. At dito na nga nabuo ang ideya ng kumpanyang nagpayaman sa kanya at ito ay ang Canva. Ito ay isang online graphic design platform kung saan pwedeng gumawa ang mga users ng mga posters, presentations o social media graphics. At madali lamang itong gamitin dahil merong mga templates. Pero hindi rin naging madali ang daan tungo sa tagumpay. Sa umpisa ng pagbuo ng Canva, tumira si Melanie sa kanyang kapatid sa San Francisco. Ito ay sa pag-asang makahanap ng mga investors sa lugar na iyon na siyang tutulong para mapondohan ang Canva. Marami siyang nilapitan, pero 100 rejections ang kanyang pinagdaanan. Pero hindi kayang pigilan ng 100 rejections ang kanyang pangarap. Likas na mapagpursige, ginawa ni Melanie ang lahat para makakalap lamang ng mga mamumuhunan sa kanilang negosyo. Hanggang sa taong 2010 ay dumalo si Melanie at Cliff sa Innovator of the Year Award para i-present ang kanyang ideya sa Silicon Valley investor na si Bill Tai. At para mas lalong mapalapit sa investor ay kinailangan pa niyang matutong mag-kitesurfing dahil ito ang paboritong libangan ni Bill Tai. Marahil humanga sa kanilang pagtsatsaga ay inanyayahan sila ni Bill Tai na mag-kitesurf kasama ang iba pang tech leaders. At doon nila nakilala ang ex-Google employee na si Cameron Adams na kalaunan ay naging partner na nila sa Canva business. Noong 2013, sinimulan nila ang Canva ng kanilang bilhin sa halagang $2,500 ang URL na canva.com at lumipat sila sa Sydney para palaguin ang negosyo. Ang paglago ng Canva ay bunga ng 60 million users mula sa 190 na bansa na mas lumaki pa nang ipatupad ang work from home dahil sa COVID pandemic. Dahil sa mabilis na paglago at pagtaas ng value ng Canva, kinilala si Melanie bilang pinakabatang bilyonaryo sa edad na 32 at pangalawa sa pinakamayamang babae sa Australia. Ayon sa Forbes, ang kanyang net worth ay $3.6 billion as of April
4, 2023. Pero sa halip na mabuhay sa luho ay mas pinili ng magnobyo na mamuhay ng simple. Bagamat madalas silang mag-travel sa mga mamahaling lugar, kadalasan naman ito ay sa layuning humanap ng mga investors. At nang mag-propose si Cliff kay Melanie, ang singsing na kanyang inialay ay nagkakahalaga lamang ng $30 o humigit kumulang 1,600 pesos. Nagpakasal ang dalawa noong January 2021 sa Rottnest Island at ngayon ay naninirahan sa Sydney sa isang bahay na nagkakahalaga lamang ng $1.7 million. Ayon kay Melanie, ang layunin ng Canva ay ang maging isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo at para makatulong din siya sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan ng tagumpay nito. Kaya naman itinatag ng mag-asawa ang Canva Foundation at nangakong magbibigay ng mahigit 80% ng kanilang share sa Canva para sa mga charitable causes ng foundation. Ang una nilang proyekto ay ang pagbibigay ng $10 million direct cash transfers sa mga mamamayan ng Southern Africa. Noong December 2021 naman ay nag-sign up sila sa Giving Pledge Project ni Bill Gates. Nangako silang ibabahagi nila ang kanilang yaman habang sila ay nabubuhay. Bukod sa prioridad na edukasyon para sa mahihirap, layunin din nilang makagawa ng pagbabago sa larangan ng global health, climate change at global wealth inequality. Nakamit ni Melanie ang yaman at tagumpay dahil sa sipag at tiyaga. Pero sa kabila ng yaman at tagumpay ay nananaig ang pusong mapagbigay na handang ibigay ang lahat para sa isang mas mabuting mundo.